Good morning po, my brothers and sisters in the Lord. Morning. So, may I invite everyone to rise up, to stand up as we sing the songs of praise to our God. So, it says in Jeremiah 10 verse 6, "Wala nang ibang tulad mo, O Yahweh. Ikaw ay makapangyarihan, walang kasing dakila ang iyong pangalan." So tunay nga, mga brothers and sisters, na walang katulad ang ating Panginoon. Siya lamang ang makapangyarihan, siya lamang ang tunay na nagmamahal, diba, sa atin. At siya lamang ang dakila. And siya ay worthy para ating pagpurihan ngayong umaga. Amen? So yan, kantahin po natin to na merong ganong pag-iisip po na walang katulad ang ating Panginoon. Iluluwalhati, dinadakila, sinasamba kita, O Diyos ng buong puso. Ikaw ang hari, ikaw ang buhay, ikaw ang Diyos naming banal na pupuri. Niluluwalhati, dinadakila, sinasamba kita, O Diyos ng buong puso. Ikaw ang hari, ikaw ang buhay, ikaw ang Diyos naming banal na pupuri. Panginoon, kay buti mo, walang katulad mo. Kami sa'yo ay sasamba, pagkat dakila ka. Hawak mo ang aming buhay, ikaw na nagbigay. Ang pagsamba sa'yo ay iaalay. Niluluwalhati, dinadakila, sinasamba kita, O Diyos ng buong puso. Ikaw ang hari, ikaw ang buhay, ikaw ang Diyos naming banal na pupuri. Panginoon, kay buti mo, walang katulad mo. Kami sa'yo ay sasamba, pagkat dakila ka. Hawak mo ang aming buhay, ikaw na nagbigay. Ang pagsamba sa'yo ay iaalay. Panginoon, kay buti mo, walang katulad mo. Kami sa'yo ay sasamba, pagkat dakila ka. Hawak mo ang aming buhay, ikaw na nagbigay. Ang pagsamba sa'yo ay iaalay. Ang pagsamba sa'yo ay iaalay. Ang pagsamba sa'yo ay iaalay.
Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Yes, Lord, we continue to lift your name, O Jesus, for there is no one like you. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming pupurihin. Panginoon, Diyos naming Ama, kami ay sa'yo sumasamba. Purihin ka, Diyos naming dakila, ang tanging naming pag-asa. Panginoon, Diyos naming Ama, kami ay sa'yo sumasamba. Purihin ka, Diyos naming dakila, ang tanging naming pag-asa.
kita. Ikaw ang Diyos naming dakila. Panginoong Jesus, minamahal kita. Papuri ko'y para sa'yo. Panginoon, Diyos naming Ama, kami ay sa'yo sumasamba. Purihin ka, Diyos naming dakila. Ang tanging naming pag-asa. Aming Panginoon, sinasamba kita. Ikaw ang Diyos naming dakila. Panginoong Jesus, minamahal kita. Papuri ko'y para sa'yo. Aming Panginoon, sinasamba kita. Ikaw ang Diyos naming dakila. Panginoong Jesus, minamahal kita. Papuri ko'y para sa'yo. Panginoon, Diyos naming Ama, kami ay sa'yo sumasamba. Purihin ka, Diyos naming dakila. Ang tanging naming pag-asa, aming Panginoon. Aming Panginoon. Aming Panginoon. Amen. Let's give our God a clap offering. Amen. Praise you, Jesus. Ayun, purihin po ang Panginoon at magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po tayong lahat sa Tagalog service ng GCF Naga. Tuwing linggo, alas 8 ng umaga dito sa may 3rd floor, Magsaysay. At bago po natin umpisahan, ayun, gusto nating kilalanin kung meron ba tayong bisita o isang beses pa lang na nakakadalo sa GCF. Kung meron man po, maaari po ba kayong tumayo o huwag kayong mahiyang tumayo kung meron man po. Sa kabila, dito po. Ayun, sige po. Tayo. Kung meron, sige. Kung wala po, para sa ating lahat, tumayo po tayong lahat at batiin natin ang bawat isa. Sige po.
Ngayon ay gusto lang nating pasalamatan ng Panginoon dahil kay Sister Jenny Aceros Vicente birthday. Dahil meron po tayo ngayong flower sponsor. Kaya kung mapapansin po ninyo, bago yung flower sa unahan. Kaya sige, palakpakan muna natin ang Panginoon. Tumungo na po tayo sa ating anunsyo. Meron po tayong 3. Una ay membership class. Meron po tayong membership class na ginaganap unang Sabado ng buwan, alas 8 ng umaga po. Kaya ang sunod po na membership class ay gaganapin sa December 6, 2025. Ulitin ko po, alas 8 ng umaga. Kaya kung hindi pa po kayo member, tapos gusto niyo magpa-member sa GCF, yan, imbitado po namin kayo. Sunod naman po ay ang ating water baptism. Ang ating pong water baptism ay ginaganap kada 4 Sabado ng buwan, alas 9 ng umaga. Kaya ang susunod po na water baptism ay gaganapin sa December 20, 2025. Kaya kung hindi pa po kayo nakakapagpabaptize, ito na po yung panahon. At ulitin ko po, imbitado po namin kayo na magpabaptize. At panghuli po ay ang ating General Assembly. Magkakaroon po tayo ng General Assembly na gaganapin sa December 14, 2025. Ito pong General Assembly ay para po sa election of board elders. At ito po yung ating mga nominees. Para sa ating elder po ay si Doc Steve Bonilla, Ariel Brazal, John Tuason. At para naman po sa ating deacons ay si Leon Pilapil, Ray Rabi, Marlon Desilio, Che Santo Domingo. At gaganapin po yan pagkatapos ng English service sa December 14. Immediately after the English service. Sige, ayan lamang po para sa ating anunsyo. Magpatuloy po tayo sa pagbibigay sa gawain ng Diyos. Ako po ay may babasahin sa inyong salita ng Diyos na nagmula sa 2 ng mga taga-Korinto, Kabanata 9, talata 6 hanggang 7. Ito po ang nakasulat. Tandaan ninyo ito. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Ayun lamang po at tumayo po tayong lahat para sa pag-awit ng doksolohiya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa araw na binigay ninyo ngayon. Dahil binigyan po ninyo kami ng pagkakataon na maging parte ng inyong kaharian sa pamamagitan ng aming pagbibigay sa inyo. Sa pamamagitan ng pagbibigay handog sa inyo. Pinapanalangin po namin, Panginoon, na pagpalain po ninyo ang bawat isa. Pagpalain po ninyo kami ang aming pag-aaral, bigyan ng katalinuhan, ang aming trabaho, bigyan kami ng lakas at disiplina. At ganun din po sa aming business. Tulungan niyo po kami na palaguin ang anumang ari-arian na meron kami. Anumang kayamanan na meron kami, Lord, pinapanalangin namin na ito po ay rumami palalo
upang kami ay maging pagpapala sa aming mga kakilala, kaibigan, kapamilya at lalong-lalo na sa aming community. Pinapanalangin namin, Panginoon, na gabayan po ninyo kami sa aming mga ginagawa, na patuloy na inyong salita ang masunod at hindi po kami. At huli ay pinapanalangin namin na ang inyong kalooban ang patuloy na mangyari. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayong umupo. Ngayon naman po ay para sa mga kakarating pa lamang at para po sa ating lahat. Gusto ko lamang pong paalalahanan yung ating mga cellphones or gadgets. Siguraduhin po na ito ay nakapatay, siguraduhin po na ito ay naka-silent mode. At kung sakaling meron po kayong dalang bata o sanggol, kung sila po ay umiiyak, pwede po ninyo silang dalhin sa cry room. Meron po tayong cry room sa gilid. Kaya, ayan po, tawagin ko na po si Doc Ed para sa panalangin pastoral po. God is good. Tayong manalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya at awa sa amin. Salamat sa iyong anak, ang aming Panginoon at Diyos, si Hesus Kristo, na naghirap, nagdusa, namatay dahil sa aming mga kasalanan at nabuhay muli. Dahil ang buhay niya ay walang kasalanan. Salamat na kami tinawag mo mula sa kadiliman papunta sa iyong liwanag. Salamat sa pagbukas mo ng aming isip at puso sa iyong salita. Salamat po sa banal na Espiritu na kumilos sa aming buhay. Salamat, Ama, sa kaligtasan. Purihin ka, aming Panginoon. Kami nagpapasalamat din sa mga biyaya na pang-araw-araw. Ang pagkain, ang tubig, ang pahinga, lugar na pwede kaming manirahan, sa mga probisyon, sa mga gamit namin. Salamat, Panginoon. Salamat at ngayong araw kami naparito. May kalakasan bumangon para magsamba kasama ng iyong iglesia. Salamat, Lord. Kami lumalapit din, humihiling muli ng iyong biyaya sa aming mga buhay. Una, Panginoon, ang mga spiritual na biyaya inihingi namin para sa amin at aming mga kamag-anak. Nawa yung kaligtasan mo, pumasa bawat isa. At nawa kami nananamhuna, mga nananampalataya ay lumago sa ngalan mo at sa iyong salita. Amin pong hinihiling din ang iyong awa at biyaya sa aming mga trabaho,
sa aming pagsusumikap, pati na rin sa aming pag-aaral. Kami nananalangin din na para sa iyong mga probisyon sa aming mental at emotional life, na hindi kami, Panginoon, mahulog sa anumang kasalanan. Patatagin mo ang buhay naming espiritual para kami matutong tumanggi sa isip, sa puso. At ang aming mga gawa ay panalangin namin ay gawin niyo pong dalisay, malinis. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Patawarin niyo po kung kami nagmataas, naging mapag-imbabaw sa aming mga sapitan ng laman, sa ninanais ng mga mata. Panalangin namin ang puso namin ay ikaw lang at ikaw lang, Panginoon. At wala nang iba. At lahat ng aming hangarin ay hindi ganon kahalaga kumpara sa iyo. Ngunit lumalapit pa rin kami sa aming mga pangailangan. At sa aming panalangin, ingatan niyo po ang puso namin na huwag kami maging sakim dahil kami may pangangailangan. At kung kami naman ay pinuspos mo ng biyaya, nawa maalala namin na ito'y sa iyo at kailangan kami magpakumbaba na kami binigyan mo ng pagpapala. Salamat, Lord. Salamat sa iyong salita, sa pagkaunawa. At patuloy, Panginoon, bigyan mo ng proteksyon ang lahat ng pamilya ng aming church. Pati pagpalain mo ang aming bansa na maging mapayapa. At magkaroon kami ng mga leaders na matuwid. At turuan niyo, Panginoon, ang mamamayan na matuto bumoto ayon sa iyong salita, hindi ayon kung sino ang kampi, pero kung sino ka. Salamat, Lord. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Tumungo na po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng unang Juan, Kabanata 5, talata 13 hanggang 17. Ulitin ko po, unang Juan, Kabanata 5, talata 13 hanggang 17. Kung kayo po ay may dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat na nabanggit at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Tumayo po tayong lahat para sa pagbabasa ng kanyang salita. Isinulat ko ang mga ito sa inyo na sumasampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos upang malaman ninyo na kayo'y may buhay na walang hanggan. At ito ang katiyakang taglay natin sa Kanya. Kung ano man ang hihilingin natin ayon sa Kanyang kalooban, pinakikinggan niya tayo. At kung alam nating pinakikinggan niya tayo sa anumang hinihiling natin, nakatitiyak na tayo, natatanggapin natin ang hiniling natin mula sa Kanya. Kung makita ng sino man ang kanyang kapatid na gumagawa ng kasalanang hindi tungo sa kamatayan, ipanalangin niya ito, at ito ay bibigyan ng Diyos ng buhay. At ganoon din sa mga gumagawa ng kasalanang hindi tungo sa kamatayan. May kasalanang tungo sa kamatayan. Hindi tungkol dito ang sinasabi ko na ipanalangin ninyo. Lahat ng kasamaan ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi tungo sa kamatayan. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Maari na po kayong umupo. Magandang umaga po.
So dito po tayo sa 1 John, no? Unang liham ni Juan, chapter 5, 13 to 17. Malapit na pong matapos. Sa isang linggo tapos na po ang unang sulat. Pupunta tayo sa ikalawang sulat. Tapos ikatlo. No? Hindi na po malayo yun. Yung nakaraan ng mga pag-aaral natin, ipinakita ng apostol, sino po yun? Si Juan, yung manunulat, ang kapangyarihan ng patutuo ng Espiritu, ng dugo at ng tubig. Ang dugo at tubig ay maaaring tumukay sa pagkamatay ni Jesus. Makikita natin yan sa aklat ng Juan. Hindi unang Juan, sa Juan. Chapter 19, 34 to 35. Nung tinusok po, no, sinaksak yung tagaliran ng Panginoon, may lumabas na dugo at tubig. No? Tapos, may yung salitang patutuo nandun sa konteksto at marahil, no? Marahil yun ang ibig sabihin. Bakit marahil? Kasi ng pinakamalapit at yung isa pa, yung banal na espiritu na parang tubig na nagmumula sa puso. Pinag-aralan din natin yan. Yung dalawa ang nakikita po natin na marahil yun ang ibig sabihin na nagpapatutuo ang espiritu, ang tubig at dugo. Kasi hindi binigyan ng mahabang paliwanag ni Juan kung ano yung tubig at dugo. Pero sinabi niya rin, ang Ama mismo ang nagpapatutuo tungkol sa kanyang anak. Binigyan diin ni Juan na kung naniniwala sila sa patutuo ng tao, bakit hindi sila maniniwala sa patutuo ng Diyos? Ibig sabihin, kung totoong naniniwala ka sa Diyos, wala ka nang dapat paniwalaan kundi ang anak ng Diyos. Pagdating sa kaligtasan, ano po? Pagdating sa kaligtasan, wala nang iba. Kaya may mga kanta tayong wala nang ibang Panginoon. No? At sinabi din naman yan sa Acts chapter 12, verse 2, Acts 4:12, walang ibang pangalan kung paano maliligtas ang tao kung hindi ang ngalan ni Jesus. So yun po yung mga pinag-aralan natin. Pero doon sa nakaraan din, tuloy ko lang, pagkatapos nito, nagpatibay ng sumulat na ang mga mananampalataya na may buhay na walang hanggan. So yung sinabi niya sa binasa natin ngayon, inuulit niya lang. At ganun po yung estilo ni Juan. May papaliwanag siya. Una, dalawa, tatlo. Tapos babalikan niya yung isa doon. Tapos babalikan niya na naman yung pangalawa doon. So, sige ang paalala. Ganun po yung takbo ng liham niya. Para pong kausap mo. Di ba? Pag nag-uusap kayo, hindi naman talaga parating pag nagkikwentuhan na sobrang ayos na ayos. No, hindi gaya pag may nagpipresenta sa harapan, inayos nila. Pag nag-uusap kayo, parang tuloy-tuloy lang. Kaya itong liham, bagamat organisado, parang dumadaloy lang. No? Yung parang ito ulitin ko ito sa kanila. Ito ulitin ko sa kanila. So parang nagkikwentuhan po ng ganon. Now, ngayon, pinapaalala niya yung narinig niyo mula sa simula. Ibig sabihin niya, yun ang totoo. Kasi maraming mga maling katuruan na umiikot noon. Ay hanggang ngayon naman, tuloy-tuloy. Ang isang tinuturo noon ay lahat ng laman ay masama. Kaya kasali yung si Jesus. Kaya hindi pwedeng Diyos si Jesus. Yung Kristo, iba yon. Yun ang walang kasalanan. So may nagtuturo ng hiwalay. Ang sinasabi po ni Juan ay hindi po. Si Jesucristo, isa-isa yan. Diyos at tao. No, yun din ang pinapaniwalaan natin. Diyos at tao. Totoong tao, totoong Diyos. Hindi 50%, 50%. 100%, 100%. No. Yang 100% na yan ay bagamat hindi tayo Diyos, may spiritual na buhay tayo. Totoo ba tayong laman? Totoo. Tama? Andito tayo eh. Kung ikay nasa Panginoon at tunay na nanalig ka, at ikay tinatawag born from above,
binigyan ka ng isa pang buhay, spiritual na buhay. At alam mo yon kung nangyari yon sa iyo. Bakit? Yung natural mong laman, hindi hahanapin ang mga patungkol sa Diyos. Ang nais natin ay magkasala. Anong ibig sabihin? Mula bata pa, sanggol pa lang tayo, una, kailangan mag-survive, no? Kailangan hindi mamatay, mabuhay. So, umiiyak ang bata para sa gatas. Naghahanap ng pansin kasi kung hindi mo pinansin, mamamatay yan. No? Ganun kasensitibo, ha? Yung trabaho po ng nanay, yung pag-aalaga. Pero paglaki niyan, buhay na siya, no? Naka 1 taon na, 2 taon, kailangan pakainin pa rin. Pero hindi lang pagkain hanap niya ngayon, mga laruan. At kita niyo yung bata, puro pa sa akin, di ba? Makasarili ang bata. Kaya tinuturuan ng magulang mag-share. Kasi kung hindi mo tinuruan yan, puro pa ganun, lalaki yan na sakim. No? Puro sarili niya lang iniisip. Pero hindi tayo dahil sa kasalanan, yun na yung mga kita mo na yung ng kasalanan. Dahil din gusto niyang makalamang siya, natututong magsinungaling. O kung ayaw niya makalamang, ayaw niyang maparusahan, magsisinungaling. No? Ayaw niya malagay sa alanganin, nagawa niya na yung hindi tama. Yan po ang tao. Yan ang buhay sa laman. No? At kahit lumaki na, naging adult na, pag hindi naging tunay na mananampalataya yan, napakalakas nung laman. Yan ang natural. Mas natural pag may ayaw tayo, may sasabihin tayong hindi maganda. Yan ang natural, magkasala. No? Pag binigyan tayo ng buhay na espiritual, pinanganak muli, nandyan yung laman, kalaban ng espiritu yan. Pero nandyan na yung Holy Spirit, binigyan din tayo ng bagong buhay. Yung bagong buhay na yung kung totoong nasa iyo, maghahanap ng gatas. Ano sinabi sa Biblia? The milk of the word. 1 Peter 2. Yung spiritual na buhay mo, maghahanap ng salita ng Diyos. Sasabihin mo, kailangan ko to. Hindi ka kailangan pilitin. Yan ang ginagawa ng bagong buhay sa Panginoon. No? Kaya lang, minsan yung iba matigas ulo, no? Kaya ang bata, namimili sa pagkain, anong dapat gawin ng magulang? Oh, gusto niya lang candy. Hindi mabubuhay dyan. Kulang sa sustansya. Anong dapat gawin ng magulang? Oh, alam niyo na yung ginawa niyo. Ano? Tama? Kung kailangan sindakin ng konti, halaka. Pag di ka kumain, di ka mapaglaro mamaya. Magkakain na po. Kain na po. Huh? Tama ba? Gagawin mo ang lahat dapat para mabuhay siya. Ang mga mature sa Lord at saka leaders ng church, parating pinopromote dapat yung pagbabasa ng Biblia. Kasi kung totoong may spiritual life ka, hinahanap mo. No, hindi ka na kailangan pilitin. Hinahanap mo yun eh. Hinahanap mo yung salita ng Diyos. Kasi kailangan tumatag ang buhay espiritual. Yun ang sinasabi niya na born from above. At yung tunay na buhay na yan, hindi yan ayaw niyan magkaroon ng pagkamuhi o hatred sa ibang tao. No, hindi pwede umabot yan sa galit na hindi makadiyos. Yung laman yun, kaya nga si Pablo sinabi niya, may labanan ng espiritu at ng laman. No? Pero kung wala kang buhay mula sa Ama, kala mo lahat ito, lahat ng tao walang desire sa Word of God. Kala mo lahat ng tao hindi marunong tumanggi sa kasalanan. Yun ang alam mo kasi hindi mo naintindihan ito eh. Hindi mo pa naranasan itong buhay. No? Kaya konting tukso, bibigay na. No? Bakit ang tao daw minsan alam niya ng mali, gagawin niya pa rin. Yan ang laman mo. Kaya nakakalungkot pag isang tao hindi marunong tumanggi sa sariling laman.
No? Amen. Yun po, grabe yung background binigay natin, no? Na sinabi niya, nagpapatotoo yung Ama na kayo'y may buhay na walang hanggan. Pero bago niyan, ano yung liham? Ay, sino yung totoo at hindi? No? Kung ikay nasa liwanag, hindi ka pwede magkaroon ng pagkamuhi o hatred. Ano pa? Hindi mo dapat mahal ang sanlibutan. Anong sanlibutan? No, pride of life. Yung hinahanap mo na ikaw ay mas mataas sa marami at yung pakiramdam na yon. Yung sunod ay desires of the eyes. Yung mga tukso sa mata at yung tukso ng laman. Binalansin natin yun na hindi naman ibig sabihin na huwag kang mag-ambisyon ng tama. Pwede naman magsumikap. Hindi natin inano yan. Kasi nasa Biblia din yan. Pero sa pagsusumikap, ang laman ng puso dapat ay kaluhalatian ng Diyos. No? Hindi dahil naging sakim tayo. Anong sakim? Greed. Yung parang bata puro pa sa akin. Kaya po maganda sa church pinapractice natin yung ikapo. No? Yung iba pagbibigay, yung iba naman kahit konti magbigay ka sa ibang nangangailangan, sa Panginoon at sa iba, kasi yan po ay practice na dapat hindi tayo maging sakim. Pero kung ayaw mong maglabas, lahat sa'yo, kasi kulang pa. Yan ang tinuro naman ng salita ng Diyos. No, alam naman natin, parating kulang. No, naniniwala ba kayo? O kaya may tinatawag na home economics. Naging kurso yan sa kolehiyo. Bakit home economics? Kasi kulang. Paano mo mapagkakasya? Pag hindi ka marunong yan, hindi mo kailangan yung iba pinag-aaralan, naging na siya, kurso nga eh. Pero lahat ng tao, kailangan matutunan yan. Kung hindi, lugi. Ba't wala tayong pagkain ngayon? Kinain na natin lahat kahapon eh. Hindi pwede. Yun nga ang home economics. Ang bansa, meron din tinatawag economics. Bakit? Kasi kulang. No, sa Pilipinas, malaking parte niya napupunta sa bulsa ng hindi tama. No? Kaya pakiramdam kulang. No? Parating kulang. Ngayon, marami po akong kilalang umasenso. At pag wala sa Panginoon, parating kulang. Amen ba? Totoo yun? Oo. Sabi niya kasi, kung kumita lang ako na ganito, masaya na ako. Naabot niya na. Kulang pa rin. Sunod panalangin. No? Kasi 10,000 siya nagsimula eh. Panalangin niya 20,000, madoble. Nadoble na eh. Nung nadoble na, sabi niya, Lord, kung 40,000 ang doblehin mo, masaya na ako. Nakaabot na ng 100,000 yan ah. Lumampas pa. Pag-pray niyo po, kasi may pangangailangan kami, kulang pa rin. Kulang pa rin. No. May kilala ko, nakausap ko, ito, totoo to ah. Totoo lahat ng mga sinasabi ko. Hirap na hirap daw siya. No, sa Manila to. So, sincero ha, kausap ako, humingi ng tulong sa akin, paano daw i-budget. Sabi ko, magkano ba ang budget mo buwan-buwan? O hindi ako lumalampas ng 500,000 ha. Maano pa yun ha, mababa pa ang pagkasalitaan noon. Kung matindi, ikaw gusto ko tanungin, ilan ba anak mo sa labas? Parang, ba't 500,000 ang kailangan mo? Hindi naman. Joke lang po yung anak sa labas. Pero napapaisip ka. Pero ang banal na espiritu, pag nasa Panginoon ka, nagkakaroon ka isa ng contentment, pero nagsisikap ka pa rin. Alam mo yun? Kasi sanay ka magpasalamat sa Lord, pero nagsusumikap ka pa rin. Hindi ibig sabihin tatamad-tamad ka. Hindi ka tatamad-tamad kasi ayaw din ng salita ng Diyos yon. Gusto mong maghanap ng paraan. Gusto mo may ginagawa ka sa pang-araw-araw makatulong sa iyong pamilya at pwede sa ibang tao. Mahalaga po yon. So ang buhay spiritual, totoong buhay yan na nagbabago sa atin. Kaya yan ang dapat hinahangad natin, Lord, gusto ko po yan.
Gusto ko yung buhay na yan, na yung aking mga minimithi ay kalinya na ng yung salita. Kumbaga alignment kung sa English, no? May pagkakaisa sa yung salita. No? At yun ang tinutukoy dito po. Kaya basahin po natin yung 1 John chapter 5 verse 13. Sabi ni Juan, isinulat ko ang mga ito sa inyo na sumasampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos upang malaman ninyo na kayo'y may buhay na walang hanggan. Inuulit niya to. Kasi may mga nagsabi no, nagtuturo na ang may buhay lang na walang hanggan ay yung makakaalam ng sikretong kaalaman, secret knowledge. No? Pangkulto nga eh. No? Pangkulto ang dating. So, ang inaayos ni Juan yon, hindi, kaya kayo may buhay na walang hanggan dahil sumampalataya kayo sa anak ng Diyos. Kilala niyo siya at alam niyo yung ginawa niya para sa atin. Ano yung significance noon? Naintindihan niyo. At kasama na yan, yung pamumuhay niyo, kung talaga yung sinabi ko, di ba, nagbago ka. Yung sinasabi niya, yan. So, binibigyan niya ng kapanatagan or assurance. So, itong, yun ang, so gusto ni Juan, yung sinulat niya, ay yung mananampalataya maging mapanatag, assurance. Pero malinaw din yung wala, malaman mo kung wala ka sa Panginoon. Kasi sabi nga niya, yung ibang kasama, kala natin kasama natin na wala na sa atin, pero yung po yung mga naniwala sa maling katuruan, ay hindi talaga natin sila kasama. Kasi may mga tao pwedeng nag-i-enjoy sa church, di ba? Nag-i-enjoy makinig sa linggo. O wala akong magawa ngayon umaga, magsimba muna ako. Pero hindi buhay sa kanya ang salita ng Diyos. Hindi ito pagkain. Ito'y pang-isip lang. Paglalaro lang ng isip. Na may alam siya. Pero hindi ito bumababa sa buhay espiritual. May mga ganun po na nandyan lang na hindi totoo. Ako hindi ko alam kung sino yon. Diyos lang nakakaalam nun. No? Hindi mo rin alam yon. Tama? Pero pwede kang mag-isip-isip. Sabi niya, mananampalataya siya. Pero ayaw niya magsisi sa kasalanan niya. Kasi magkaiba, no? Ang tunay na mananampalataya, linalabanan ng kasalanan. No? At hindi ibig sabihin wala na siyang kasalanan. Pwedeng magkasala pa rin siya. Pero pwede siyang humingi ng tawad sa Panginoon. Yung hindi tunay na mananampalataya, natural yan. Anong laban? Magsisinungaling pa yan ilang beses. No? Nariyan tayo. Kaya sa ating pag-aaral, dapat suriin natin ang sarili natin. Na ako ba'y nasa Panginoon ng tunay? O hindi? Kasama na yon yung magmahalan sa iglesia. Na yung kapatiran ay mahalin mo. No? Amen? Kahit hindi tayo mahaba ang pinagsamahan, dahil alam natin nasa Panginoon ka at nasa Panginoon ako, pwede tayong magmahalan sa ngalan niya. No? Kaya dito, yung mga leaders lang, pag nagkaroon ng, kunyari, yung baha o bagyo, tinatanong lahat yung mga growth group leaders, papatanong kami, mula sa asawa ko sa mga babae at sa amin po, sa elders sa mga lalaki, tinatanong, sino ba ang kailangan ng tulong? So, purihin ng Panginoon. Sanay na magaling ang Bicolano no? No? Nung nabaha na tayo, marunong na tayo. Di ba? Tinataas na natin lahat. Yung iba, lumipat na ng bahay. Yun ang maayos talaga. Hindi siya na-inlove masyado sa lugar na tirahan niya. Ay baka malunod tayo balang araw dito. Yung huwag ka masyado ma-attach kahit dahil matagal ka na doon. No? Well, pwede naman. Doon ka na rin mamatay. Pwede naman kung gusto mong ganon. Ay, kaya lang, sana hindi sa baha. Sana dahil ikay matanda. Ano po? No? Kaya yung iba, lumipat na ng bahay. Yan, nakaisip. Yung ibang lugar po na ngayon lang binabagyo, Bisaya, Mindanao, nakakaawa talaga. Ka-text ko yung iba. Talagang hirap na hirap. No? Tayo. Signal number 3. Number 3 lang pala. Iba talaga itong mga Bicolano. Parang hindi takot sa number 3.
No, sa number 5 lang tayo kinakabahan eh. Kahit number 4, alam na namin gagawin namin. Yung number 5, magaling na eh. Lumikas na eh. Pumunta na sa evacuation center eh. Unahan na ng pwesto, amin to. Dito kami, magaling na. Maganda yung evacuation center na malapit. Mabilis ka lang makapunta sa bahay mo. Pero itong church, binubukas din natin pag ganun katindi yung baka wala na kayo ng lugar doon. At kung marami, pinapagana natin yung generator. Di ba po? May aircon. Pero pag konti lang, yung maliit na generator lang, electric pan lang kaya niyan. Ano? So, pagmamahal sa kapatiran, isang senyales po yan na tayo ay nasa Panginoon. Ibig sabihin, hindi dapat tayo magsiraan, kundi kung may pagkakamali, pagsabihan ng bawat isa ng maayos, no? Na bilang kapatid. At huwag mahiya pagsabihan ng bawat isa. Kailangan masanay ng ganon. Ang Pinoy kasi hindi sanay. No? Kaya ano nangyari? Kalimutan na lang natin. Tama? Kaya sa politika, ganon din eh. May kaso pa yan, kalimutan na lang natin. Mabilis na makakalimot. No? Dito po sa church, iniiwasan natin yan. Kailangan mas-settle. Mas-settle. Ano yung issue? Totoo bang may kasalanan ito dito? Ay, humingi na ba siya ng tawad? Kung hindi siya humingi ng tawad, kausapin natin. Sinisettle yan. Kasi walang baon. Alam niyo yun? Pag natanim dyan na hindi mo tinanggal, masamang damo yan na tutubo uli sa isip mo. No. Okay? Sinasabi niya, kayo may buhay na walang hanggan kasi hindi kayo ganito at ganito kayo. Okay? Verse 14 to 15. Ito po, maganda. At ito ang katiyakang taglay natin sa Kanya. Kung ano man ang hihilingin natin ayon sa Kanyang kalooban, pinakikinggan niya tayo. Purihin ang Panginoon. No? Sa panalangin ito. Kung anong hihilingin natin ayon sa Kanyang kaloobang pagkakaloob niya ito. Pakikinggan niya ito. At kung alam nating pinakikinggan niya tayo sa anumang hihilingin natin at kakatiyak na tayo, natatanggapin natin ang hiniling natin mula sa Kanya. Ayan, panatag ka. Kung ayon yan sa kalooban ng Diyos, matatanggap mo yan. No? Pero siyempre, totoo din yun. Pag nanalangin ka ng hindi ayon sa kalooban niya, pwedeng hindi mo matanggap yan. No? Pero lilinawin pa natin ito. Kasi ito rin yung pananaw ni Juan doon sa John 15:7. Sa Juan 15:7, babasahin ko. No? Sinabi ng Panginoon, kung nananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y nananatili sa inyo, hilingin ninyo ang anumang ibig ninyo at ito'y pagkakaloob sa inyo. So, ganoon din naman nung sa John 15:7, manatili kayo sa akin at yung salita ko manatili sa inyo. Bakit gayon? Kasi pag nanatili ka sa Panginoon at yung sa Kanyang salita ay nanatili sa atin, nababago ang mga minimithi natin. Yung ninanais natin nababago. Yung gusto na natin ipag-pray nababago. Anong ibig sabihin? Nagiging kaisa ng salita ng Diyos. Yan. Kaya hindi po pwede na, kahit ano pala, pwede kong hingin. Hanggang ngayon, hindi pa rin binibigay na Lord ang aking magandang kotse na Mercedes. Bakit kaya? Tagal ko nang pinalangin yun. Huwag kayo po basta manalangin ng magandang kotse. No? Ang panalangin nyo, Lord, kung kalooban mo, bigyan mo kami ng maayos na kotse na hindi naman kami ititirik. Bakit? May isang kaibigan na kung ganyan. Talagang nagsumikap siya. Nakabili siya umasenso. Yung BMW, alam niyo yung kotseng yun? Napakagara ng kotseng yun. Brand new niya nabili. So minsan tinatanong ko, kailan mo kayo sasakay dyan? Ay, hindi pwede, hindi ko pa napalitan yung tambutso. Kalampas ng isang buwan, hindi pa rin napalitan yung tambutso. Ano ba naman to? Tambutso lang.
Bakit? Palitan mo, di pumili ka. Hindi, Brad. Ang tambucho ng BMW, 60,000. Kaya naman pala, mag-iipon-ipon ka nga naman bago mapalitan yung tambucho. Ang pangit naka-BMW ka tapos ang ingay. Kasi pag walang tambucho, muffler tawag doon, no? Nagpapatanggal ng ingay. No? Magara din yun. Kaya huwag ka basta manalangin ng bagay-bagay kasi kung anong pag-aari mo, kailangan sustentuhan mo. Tama ba? Kala nyo, walang epekto sa atin yung maliliit na bagay sa Shopee, Lazada. Gagamitin mo ng konti, hindi pala. Saan mo kailangan ilagay? Lalagay mo sa bahay. Parami ng parami. Ang tawag dyan, space. Sa real estate, sinusustento mo yan ng lugar. Hanggat wala ka ng lugar. No? Baka nga wala ka na matulugan barang araw sa dami ng binibili mo. No? Totoo po, kung anong pag-aari mo ay kailangan sustentuhan mo. Amen? Kaya yung iba gusto, isa lang daw ang anak. Anong klase naman yan? Kasi susustentuhan daw. Talaga naman, anak mo yan Sabi, wag naman kayong ganon. Kaya sabi ko sa iba, sabi ko sa mga kabataan, ito wala tong connection dito. Gusto ko lang magkwento sa inyo. Pag mag-asawa kayo, mag-asawa tapos magkaanak, huwag naman isa lang. No? Alam mo, kahit ano pwede mangyari. Pwedeng kunin ni Lord yan. Wala na. Tama? Hindi lang yan. Hindi ka ang utos, go and multiply. Pag ang kapalit isa lang, negative ka. Kasi, mawawala ka din naman Hindi pa ngayon, pero mawawala ka din. So yung kapalit mo, isa lang. Lugi. Dalawa lang anak, pinalitan nyo lang yung sarili ninyo. Kulang pa rin. Parang naghanap lang kayong kapalit. Pero pag dalawa kayong nag-asawa, 3, medyo may improvement. Ano? No? Kaya 3 talaga ang ko. Kasi kailangan may contribution ako sa populasyon ng Pilipinas. So ano lang naman po ito na go and multiply. Pero minsan, ang mga kukonekta ko dito, babalik ko, yung ibang layunin natin ay hindi naman talaga maka-Diyos, tas pinapanalangin natin. No? So, ang panalangin natin, Lord, di ko alam anong kalooban mo. Kung hindi mo alam paano tayo magpipray, tinuro sa atin ni Jesus, ang panalangin, thy will be done. Yung kalooban mo masunod. No? Papanalangin mo isang bagay, pero sa dulo niyan, kalooban niyo, Panginoon, pa rin, magpapasakop ako. Sa kalooban mo, ngunit ito yung panalangin ko. Pwede naman. No? Pero ito po, napaka-specific ito kasi binigyan tayo ng assurance Sasagutin niya talaga. Pero po, ito po yung maganda dito. Pagdating po sa verses 16 and 17, isang konteksto ito at tanggalin mo yung mga numero, isang liham ito na tuloy-tuloy. Hindi pa nagbago ang tema. Konektado. Kung makita ng sino man ng kanyang kapatid na gumagawa ng kasalanan hindi tungo sa kamatayan, ipanalangin niya ito at ito ay bibigyan ng Diyos ng buhay at ganun din sa mga gumagawa ng kasalanan hindi tungo sa kamatayan. Medyo nahirapan kami dito May kasalanan tungo sa kamatayan, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na ipanalangin ninyo. Lahat ng kasamaan ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi tungo sa kamatayan. Balikan natin. Pag ayon sa kalooban niya, manalangin kayo, bibigay niya. No? Pag kalooban niya yun, sigurado yun. Yan ba'y na-apply sa lahat ng buhay? O naman. Pero, ang specific application nito ay pag may kapatid ka sa Panginoon na nagkakasala, ipanalangin mo. Kung sa Kanya talaga yan, ibabalik niya yan. Malinaw ba? Ano ibig sabihin? Hindi pa sila gumawa ng kasalanan tungo sa kamatayan. So tinanong namin, anong ibig sabihin ng kasalanan tungo sa kamatayan?
Huwag tayong tatalon kasi una hanapin natin muna sa konteksto, sa liham, tapos sa mga kasulatan ni Juan, bago tayo pumunta sa kasulatan ni Pablo, ni Pedro, ni Marco, ni Mateo. Bago yon, dito muna tayo sa mga sulat ni Juan. Ang pinakamalinaw po, itong kasalanan tungo sa kamatayan ay doon sa kasama nila yung naniniwala sa maling katuruan, kamatayan yon. Naintindihan natin? Ang inaano niya, sinabi ni Juan, hindi talaga natin sila kasama. Pero pag sumama sila doon, pag hindi pala talaga totoong Kristiyano pa, pero nasa loob ng samahan, pwede maging Kristiyano, pwede magkaroon ng tunay na buhay na walang hanggan. Pero pag naniwala, mga hindi tamang katuruan na si Jesus ay hindi Diyos at tao lamang at wala ng iba, hindi tama yun. No? Kinapakaingat tayo sa ating pinapaniwalaan, yung tinatawag natin mga doktrina. Dapat makita natin, no? So isa yon, pag pupunta ka na po sa ibang mga manunulat, hindi si kay Juan, sabi nila ito yung blasphemy of the Holy Spirit. No? Yung linabanan mo yung banal na Espiritu. Mahirap ipaliwanag yan ngayon. No? Sunod, pag dumaan tayo sa series na yan, magandang pag-usapan yan. Pero yung isa pa, ay yung tinatawag na kapareho dito, yung apostasy na binabanggit sa Hebreo, yun din ang nararanasan ni Juan. Yung mga tinakwil ang Panginoon, hindi lang in private, pero in public. No? In public, apostasy tawag doon. No? Kasi talaga umabot nila sa punto na wala nang binigay na karangalan sa Panginoon, kundi binabastos na ang ngalan ng Panginoon. Kaya sinabi, wag ito yung panalangin ninyo. Kaya ang mahalaga sa ating kapatiran ay panalangin natin yung nanlalamig sa kanilang pananampalataya at yung nagkakasala. No? At ang usong kasalanan ngayon sa kabataan, yung extramarital sex. Hindi pa kinasal, nagsisex na. Yung isa pa ay adultery. May asawa na, may iba pang kinakasama, at may ginagawa pang iba. Kasalanan po yan. No? Yan ang usong kasalanan dito, pero panalangin natin sila para maibalik sila sa Panginoon. Pero, hindi, sa sunod na, may sunod na verse to hindi ngayon natin pag-aaralan sa susunod, yung lifestyle ay kasalanan, practicing sin, patuloy sa kasalanan. Pwedeng maihintulad din to na kasalanan na pangtungo sa kamatayan kasi ayaw niyang tumigil. Sinasadya niya, alam niyang masama, tuloy-tuloy pa rin siya. Kahit pinagsabihan na siya ng ilan. No? Linalayo na siya, wag ka dyan. Doon pa rin siya, doon pa rin siya. Tama na yan. Sige pa rin ang sige. Ang isa sabi ni Juan, hindi totoo yan. Kasi ang tunay na nasa Panginoon, hindi niya pwede lifestyle. Hindi kaya ng konsyensya. Hindi kaya. Pwedeng sa emosyon malakas, pero yung spiritual, mangingibabaw dapat yan. No? Amen? No. Yung kasalanan nagsisimula sa maliit. Maliit. Sa mata muna, di ba? Mga pita ng mata, desire of the eyes. Sa mata muna yan Internet ka. Nag-enjoy ka sa pornography. Sunod, pupunta ka na sa dating site. Ha? Hindi lang dating site. Yung dating site na talagang para doon. Ang dami na ngayon app gayon, na ganon. No? Ang tawag ngayon, hook up. Open ka, open din ako. Hala. Usap na, kwentuhan na. Napakadali ngayon magkasala. No? Dati para magkasala ka, kailangan lumipad ka muna sa ibang lugar. At para kang nakawalang ulol na aso, doon magwala. No? Ay,
Yung kapitbahay ko, open pala. Kala. Ganun kadelikado ngayon. Pero yung kasalanan na sanay doon at hindi niya itigil, hindi totoong mananampalataya yan. O marahil panandalian, ibabalik sila ni Lord. Hindi natin alam. Diyos nakakaalam yan. Kaya ang hindi pwede ay yung walang takot sa Diyos. No? Because God is a God of consequence. No? Nagtanim ka ng palay, hindi mo tinanggal yung mga damo, awot. Ano mangyari? Yung sustansya kalaban mo. Kalaban ng palay mo. May consequence yung ginawa mo eh. Hindi ka naglinis eh. May epekto yan sa'yo. Kung hindi mo makita, alam ng Panginoon yan. God is not mocked. Kaya kailangan may takot. Hindi pwedeng gawa ka ng kasalanan, bigay ng bigay kasalaman, tapos papatawarin naman ako ng Panginoon. Oo, pwede, pero may tama yan. Kaya, mahabag ang Panginoon, pero hayaan niya rin yung mali mo, pumalo sa iyo. Pag siya na yung papalo, medyo matindi yan. Masakit yan. No? Pero dahil nandyan ang kanyang biyaya, pag tayo nasa kanya, sabi nga po, narinig ko ng isang tao, dating puno ng kasalanan, sabi, ngayon na ako pinakamasaya sa buhay ko. Kasi malinis yung konsyensya ko eh. Bino mo yung problema ko lang, yung pang-araw-araw, na kailangan asikasuhin. Walang tinatago. Ang mahirap yung may tinatago eh. No? Kaya pag tinanong ko ng asawa ko, saan ka galing? Walang kaba-kaba, di ba? Alam ko kung saan ako galing. Alam ko sino kong kasama ko, kausapin mo pa. Bulat-latin mo yung telepono ko, wala akong tinatago. Tingnan mo lahat ng text, wala akong ang sarap ng buhay. Amen ba? Amen? Pero pag may tinatago, baka makita niya. Alam niya na siguro. Hindi ka makatulog. Pag nag-text lang, gusto mo ikaw mauna kasi baka makita. Walang kapayapaan. Ano? Ay, buti kong inaasikaso ko lang yung problema ko sa trabaho at yung mga ayusin sa bahay. Yung oras ko sa asawa ko, ay hindi na pala kami kumain sa labas na kaming dalawa lang. I-date ko nga yung asawa. Ganun lang. Sarap ng buhay. Amen? Yan ba ang gusto niyong buhay sa Panginoon? O hindi ka makasama sa growth group kasi baka madiscover ka. Ayoko sumali sa mga grupo niyo kasi baka tanungin niyo ako o baka maging kilala niyo ako pag nakita niyo ako. Sino yung kasama mong maganda? Alam ko yung sagot yan eh. Pamangkin ko. Lahat kasi pamangkin niya eh. Hindi po kasalanan pag may kasama kang maganda. No? Pero pag hanap ka ng hanap, teka lang, magsususpetsa kami sa iyo eh. Amen? Pag parang may galaw mo, parang may tinatago ka na. Tapos alam mo, pag nagkasala ka, ito hindi mo napapansin sa sarili mo. Sabi ng lumang tipan, ikaw ay parang hangal, fool. Kasi may change of behavior. May pagbabago sa regular mong kilos. May nagbago. Yan. May nagbago sa pattern mo. No. Kaya anong dapat gawin? Panginoon, patawarin niyo po ako sa kasalanan ko. Ayoko na po. Baguhin niyo po ako. Iligtas niyo po ako sa kasalanan ito. Gusto ko itong buhay na nasa iyo, na mapayapa kahit pinapatay sila, mapayapa sila. Matindi yun. Iba nga eh, ang yaman-yaman mo, wala ka pa rin kapayapaan. Tama? O, kaya ngayon po yung mga konektado sa flood control, hindi ko lang po nakakatulog ng maayos yan ngayon. Ano kaya mangyayari bukas? Pati yung asawa at pamilya, di makatulog. Yaman ka nga, pero kaya panalangin natin ang bawat isa na kung tayo nagkakasala,
ay maibalik sa Panginoon. Kaya napakahalaga po yung church community. Ibig sabihin, may spiritual leaders na mature na nagbabantay sa lahat at kasama ng iba na nagbabantayan, napakahalaga po noon. Nung dating galing po ang campus ministry, tingin ko hindi mahalaga. Pero nakita ko, mali yun. Mali. Dapat talaga may koneksyon. Linggo-linggo, may kasama ka na nangungumusta sa'yo. Tayo, madali yung pangungumusta kasi meron tayong sistema sa growth group. Sana ina-apply ng lahat. Tinatanong anong prayer request mo. So alam namin yung problema mo. Pagpipray namin. Anong pasasalamat mo? Alam din namin yung biyaya na anong magandang nangyayari sa'yo. Kaya kahit di na tayo magkita kung ano ang inaalala mo o pinoproblema mo, napagpipray din namin. No? Madaling hindi nagkakagulatan. Kung may hindi magandang nangyari tuloy-tuloy, alam na natin paano suportahan ang bawat isa. Pero pupunta ka sa growth group para hindi lang ikaw makatanggap ng suporta, dapat ikaw ay sumuporta din sa iba. Yung iba kasi gusto lang sila'y marinig. Pag iba na nagsasalita, ayaw makinig. Pastor, hindi naman sa ayaw ko makinig. Ang haba niya lang magsalita. Sige. Sabihin mong paki-summarize lang. Magdala ka na ng notebook, number 1, number 2, number 3. Para, kasi kung doon mo palang isipin, nagsimula ito nung isang linggo, pagkagising ko. Dinitalye pa yung pagkagising niya, pagsipilyo niya, pagpunta niya. May ganung magkwento kasi. Doon ka na sa punto. Pwede naman. Pero yung supporting one another, mali kasi yung, ano yung pakinabang ko dyan? Ang sa komunidad ng Panginoon, lahat tayo nakikinabang ng pagpapala ng Diyos. Amen? Nakikinabang ka sa akin, nakikinabang ako sa iyo, nagtutulungan tayo. Hindi lang parating ikaw. Pag parating ikaw tingin mo lahat ng tao, abuso. Totoo. Ay, pwede ka bang tumulong? Abuso. Uy, may gagawin tayo doon? Abuso. Kita mo yung iba, anong tingin mong inaabuso yan? Sila mismo gustong tumulong. Yan ang dapat nasa puso natin. No? Amen? Kunyari, pag may growth group, sabi, magdalang pagkain. May kakayanan ka naman, magdala ka naman. Tiga-ubos ka lang parati. Huwag naman ganon. Joke lang po. May napapansin ako ganun eh. Sobrang busy lang nito. Sabi ko, ako na lang yung pera. Ako lang bibili. Pero kinakantsawan na lang namin. Bili ka naman ng barbecue dyan sa kanto. May contribution ka man lang. No? Hindi kailangan yung growth group leader sasagot sa lahat. Paano na yan? Hindi kailangan lahat ng growth group leader natin mayaman. Hindi tayo tatagal. No? Kailangan lahat tayo nag-share sa bawat isa. No? Tapusin na natin po. Application, paalala, maniwala tayo sa gospel, sa ebanghelyo at sa kilos ng Panginoong ng banal na Espiritu. Manalig tayo, nagkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa Kanya. Ang kapanatagan ay nanggagaling sa Kanyang salita at sa banal na Espiritu. Hindi ito nanggagaling sa mabuting gawa o sa ibang tao. Paano tayo mapapanatag? Hindi dahil sa isa't isa, bagamat nakakatulong tayo sa yan ang disenyo ni Lord. Pero talaga sa salita ng Diyos at sa banal na Espiritu, yun muna. Tapos kasama ang samahan natin sa Panginoon. Pangalawa, manalangin tayo ayon sa kalooban niya at ibibigay niya ito. Pero kailangan manatili tayo sa salita at manalangin ayon sa kanyang salita. Panatag tayo dito. No? Kaya mahalaga yung prayer, ha? No? At yung prayer meeting, nakakatulong din talaga. No? Kaya, 2 beses lang naman sa isang buwan, magtawagan kayo, sabay tayo, daanan mo ko o daanan kita para makatipid tayo kasi minsan wala pang sasakyan ng maaga sa ibang lugar. Di magtulungan tayo, kahit once a month maka-join kayo sa prayer meeting. Oo, medyo mahirap kumising na maaga. No? Pero siguradong wala kang trabaho noon ng ganung kaaga. No? Ay, depende. Yung iba pala, baliktad yung oras. No? Pero nakikita ko yon. Yung ibang nasa call center, nakikita ko, punta pa rin dito. Antok na, magdo-dawn prayer pa rin. No? Talaga naman, praise God.
Pangatlo, dapat ipanalangin natin ang mga kapatiran na nangangailangan manumbalik. Ilayo sa kasalanan. Bibigyan sila ng buhay ng Panginoon at ibabalik din sila sa iglesia niya. Ang pananalangin natin para sa kanila ay pagpapakita ng pagmamahal sa kapatiran. So, idugtong ko na rin dito kasi yung tunay na pagiging born of God, pinanganak sa Diyos, kasama niya na ipag-iiwan ng kasalanan. Bagong buhay hindi yung laman itong bagong buhay. Mahirap po ng tago kasi, alam mo, nakalagay sa Biblia Yung tinatago mo, ilalantad. Pwede ngayon o pwede sa araw ng paghukom. Malalantad No? Karamihan nalalantad na dito. Kaya yung palang iniisip ko na bago may gawin ako, yung tukso dyan, naku, ilalantad to ng Lord pag ginawa ko to. O, di ba? Nakakapigil No? Yung takot sa Diyos na may consequence ito. Kaya wag na lang. No? Wag na lang kung ano lang yung kalooban ng Diyos. Purihin ng Panginoon. Isang tula po para sa ating lahat. Ang pamagat, ayon sa kalooban niya, buhay na walang hanggan, galing kay Kristo lang. Tunay na Diyos at tao, sa atin ito ay klaro. Tayo ay manalangin nga ayon sa kalooban niya. Sa kanyang salita, manatili, manampalataya na walang bali. Di tayo papahiwalay, magkakaisa ng tunay, iwasan ng kasalanan, manatili sa kapayapaan. Ipanalangin na ang nagkakasala, sa Diyos tayo magtiwala. Ibabalik niya ang sa Kanya, sa salita niya ang pag-asa. Tayong lahat ay tumayo at manalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Ikaw ang nagbibigay ng buhay sa amin, ng bagong buhay. Nawa, panalangin namin kami maisilang sa Panginoon, ipanganak sa Panginoon, na itong may pagkauhaw at gutom sa iyong salita, Panginoon, ay pumasa amin. Bigay mo yan sa amin, Lord. At patatagin mo kami na kami lumayo sa kasalanan at hindi ito pwede maging lifestyle namin. Hindi pwede. Ang aming tunay na pang-araw-araw ay sa Diyos at sa Diyos lamang. Salamat, Lord. Patatagin niyo po kami at aming buong sambahayanan. Nawa lahat ay lumago sa iyo. Na lahat kami may takot at pag-ibig sa iyo. Na kami manatili sa iyong salita, na kami manalangin. Na kami magkaroon ng kapanatagan, na kami may buhay na walang hanggan. At kasama yung assurance sa panalangin namin. Salamat, Lord. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of His Spirit be with you all. Sabi ng lahat ay, Amen. God bless you po. Good morning.